Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Akinsi na, naunsi pa. Akinsi, petsa ngayon, December 15. May nag-promise ng isang bagay na hindi naman natupad. Ano yon? Pinuna ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang naunang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya na may posibleng makulong na senador bago mag-December 15. So December 15 na ngayon. Sa mismong araw ngayon ng December 15, muling binalikan ni Sendanya ang pahayag at nagtanong kung may naipatupad na ba talagang pagkakakulong. Lalo't nagsara na ang mga opisina ng gobyerno sa naturang pitsa. So ito ang statement ni Sendanya. So ito yung exact pahayag ni Congressman Sendanya. Sabi ni Ombudsman Rimulya, may makukulong na raw na senador ngayong December 15. May nakulong na ba? Parang wala pa. Akinsi na, naunsi pa. Ayan, ang Unipink nag-start ng magkawatak-watak. Kasi sinasabi nila dapat daw magkasundo itong mga makamarkos at saka mga makakamping at makakakaliwa. Problema naman kasi may isang tao dyan na ang hilig magpa-interview sa media, ang hilig magbitaw ng statements. Example na lang, yung kay Senator Bato. Kung tahimik lang sana ang ating ombudsman, nung nalaman niya na may warrant of arrest, nako, kung ako ang ombudsman, hindi ako magsasalita. Element of surprise nga para hindi makapaghanda si Bato, ay di bigla na lang siyang dadakpin pag nandyan ng warrant. Ngayon, inunahan niya nagpa-scope. Sikat siya dahil naka-scope siya para siyang media personality. Kailan niya magpa-scope nung mauna palagi. Di nagtago na si Bato. Ito na naman sa mga interview na hindi lang si Ombudsman Rimulya, pati ang Pangulo, pati si Secretary Dizon, nag-promise sila na may magpapasko sa kulungan. Siguro, kung mayroon man mga malilit na isda, mga contractors, mga DPWH, ayan si Mrs. Sara Diskaya, voluntaryo nang nagpunta sa NBI. So, okay naman yun. At least may pakulong sila. Kaya lang, ang problema, paano naman yung malalaking isda? So, I don't know kung sino itong senador na hindi naman ata pinangalanan niya, hindi pinangalanan ni Ombudsman Rimulya yung makukulong. Meron ba? Parang wala. So, kinisinas na nga Si Saldico na lang ang kanilang ang pinagtutuunan nila ng pansin. But problema nila, hindi nila mahagilap kung nasaan na si Saldico. Kaya itong si Senator Lacson, mayroon siyang may suggestion siya sa Philippine government kasi parang mapapahiya na naman ang gobyerno natin dito sa pag-aresto kay Saldico. Ito, another Rimulya, John Vic Rimulya. Nakahanda kaming wala kaming sasantuhin. Handa namin silang arestuhin. Ngayon may arrest warrant na. Paano nila ma-aresto? Hindi naman nila alam kung nasaan. So ang suggestion ni Senator Lacson,
kung pwede, ang Philippine government humingi ng tulong sa United Nations Convention on Anti-Corruption. Signatory daw ang Pilipinas dyan. 192 countries ang pumirma kasama ang Pilipinas. So kung magpatulong ang Marcos administration, at least may 191 countries na pwedeng tutulong sa paghanap, pag-aresto kay Saldico. Kaya lang problema kung ang bansa na kinaroroonan ni Saldico walang treaty sa non-signatory dito sa anti-corruption. So, balik tayo dito. Palagay ko walang senador I don't know kung pwede, siguro kasuhan lang. Kaya lang, sino naman kayang senador? Baka si maalala ko na, si ex-senator Revilla ang sinasabi. Pinangalanan niya ex-senator Revilla. Kaya itong si ex-senator Revilla humihingi ng dasal. Kaya lang, naman, dapat sana yung mga mastermind ba? Kung si ex-senator Revilla, hindi ako kontento. Ang gusto ko, yan, sinasaldi ko. Yung kanyang mga amo pataas. Sino yung mga amo niya pataas? Alam nyo na. Sila sana ang dapat. Iba pang mga kongresista na pinangalanan ni Saldico. Ako, naniniwala ko maraming katotohanan yung ipinahayag ni Saldico, although meron ding hindi. Kaya good luck kay Ombudsman Boying Rimulya. Sana may papakulong kayo kahit bago magpasko, December 25, okay na yon. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang ihatag namo nga yero o mga gamit sa panimalay sa among tabangan. So muna ni ang among itabang nga mga yero o uban pa. Karon abot magyod. So muna ni si Angkol ang tabangan. So makabalay na gyud ni sila karon. Linsin, lansang, yero. So kompleto among gihatag sa iya. Bawa na yan. Ada oh. Nama gichikin dia. So karon ihatod na gyud sa panimalay ni Angkol ug ni Ante ang among gitabang sa ilaha. So makabalay na sila og doon na pod may gihatag nga mga makatabang sa ilaha nga para sa ilang kahimtang. Payag. Balay na gyud ni kay naanay sin nga natapos pangarani. Maini kay pagbuot ni sa sa antingaling nga maabot ng among pangandoy. Kinabuhi. So sa mo lang pangkamot wala di mahimo. Sumuna ni ang hitsura sa mao nga panimalay ilang Angkol ug Ante nga gitagaan sila og tabang tungod sa ilang kalisod. Nga silupin lang yun in town. Mong balay o payag bay. Mo na among kahimtang. Muna ni ang ilang kahimtang ilang Ante. In town among atop Ilang kaldero isa ra ka buok. wala gyud. At gyud kay sa Ginoo nga naara gyud nakaabot sa amo ang tabang nga wa namo damha nga karong adlaw gyud
Nara gid ay naluoy sa amo nga sa amo paimtang ay ani adlaw mangita utaw na. Salamat kayo te. Salamat